Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeo Romeo Moto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan ito, okay. So, nagkalat po ng fake news yung SMNI. Hindi ko lang alam kung binura na ata nila to eh. So, sabi ng SMNI, just in, Korte sa Amerika, ibinasura ang mga kasong human trafficking, forced labor at money laundering versus KOJC leader. Abangan ang buong detalye sa SMNI News Blast. Tapos di naman natuloy. Yung news blast nila. Ayun sabi niya, oh. Tanginan ng SMNI na to nagkalat ng fake news, no? So dito tinan niyo to. So ngayon, ang tanong dito, totoo ba na binasura yung kaso? Hindi. Ang totoong nangyari, yung what do you call this? Yung kasabwat ni Kibuloy sa Amerika, nilaglag pa siya. So explain natin yan mamaya-maya, no? So sabi dito, no, ito muna pag-usapan muna natin to, no? Yung laglag na yan. Oh, news update. After nearly 1 year since its last hearing, the Senate panel on women is set to resume its probe on the various allegations of abuses and crimes of Apollo Kibuloy. Diba? Rizon Taveros confirmed the matter to reporters in a press conference on Thursday. So kahapon mga kababayan, sinabi po ni Rizon Taveros na tuloy po yung investigasyon po kay Kibuloy. Oh. At alam nyo kung nung maganda dito, sa pagkakataon po na to, oh, tama ka tayo. Napanood nyo rin sa Banateras pala kagabi. So, kayo, sa pagkakataon na to mga kababayan, ibang hearing po makikita natin. Kasi andun na po si Kibuloy. Pupunta sa hearing si Kibuloy. O kasi ang mangyayari lang naman dito, request lang naman si Rizon Taveros, saan bang custody si Kibuloy ngayon? Sa CIDG ba? Sa CIDG ba o sa PNP? So whatsoever, no? Or sa mismong kulungan, no? Basta kung kanino man naka-custody si Kibuloy ngayon, ang gagawin lang po ni Rizon Taveros ay magpa-file, susulat lang ito ng request na padalhan si Kibuloy, na ipadala si Kibuloy sa hearing. So wala pong lusot dito si Kibuloy. Kung dati, kung merong Senate hearing at hindi po siya nakakapunta, nakakapagtago siya nun. Kasi nga, nasa laya siya, ngayon yung nakakulong na. Corner siya ngayon. So alam niyo anong abangan natin dito? Diba? Maririnig natin yung boses ni Kibuloy. Maririnig natin kung ano man yung sasabihin ni Kibuloy sa mga tanong sa kanya. Ang problema natin dito, posibleng hindi siya sumagot. Kasi meron siyang kaso yung I invoke my right of self-incrimination. Hindi niya gamitin yun kasi meron na siyang kaso. Ayun ang mahirap dito. So ngayon, panoorin natin tong video ni Rizon Taveros. Sige. Ito, sige. Women, children, family relations, and gender equality ang pagdinig namin kay Apollo Kibuloy sa Miyerkules 23 nitong Oktubre, higit kalahating taon mula nung kami nag-suspend sa oras ng alas 10 ng umaga. Salamat. First question, Ate Sally. Ma'am, pinayagan na si Pastor Kibuloy ng Korte na mag-attend sa Senate hearing? Susulat po ulit ang komite sa Korte para tulad ng sa ibang mga resource persons na nasa kustodiya ng Korte o di kaya ng law enforcement ay mahingi yung permiso nila. Tama nga, Miss Ong. Ayun nga mangyayari dyan. Baka invoke niya lang yung rights against self-incrimination. Mukhang ayan din mangyayari dyan. Meron siyang kaso. So, yun pang negative side dito. Napadaluhin siya dito sa hearing. Ano ba yung inaasahang mangyayari sa hearing? Maghaharap sila ng mga witnesses against yung mga complainant. Yes. May ilan po sa mga victim survivors na nakapagtestigo na haharap at may mga bago pa kaming mga victim survivors na may mga victim survivor. Patay ka kay Kibuloy, ang dami mo palang ni-rape. Walang yaka. Hahabulin din ang kahit kapirasong hustisya, doon man lang sa paraan ng pag-confront sa dati nilang leader. Mga ilan po yung mga bago na? Hindi ko pa masabi yung exact number, pero over the past 7 months na nag-suspend kami, may mga
nag-reach out din sa opisina ko at sa aming komite dahil nasubaybayan din nila yung mga naunang mga pagdinig at nasubaybayan nila yung pagtestigo ng mga kapwa nilang victim survivors. Oh, di ba? Ay, baka may ads. Senate Committee on Women, Children. So, yun. So, abangan natin to kailan to sa October 23, no? Tama, no? October 23, abangan natin. So, ngayon, mga kababayan, tingnan nyo to, no? Alam nyo, okay na eh. Okay na to eh. So, alam nyo yung nangyari po kay Kibuloy ngayon, posible pong mga alib na huminto yan, pag itong mga tarantadong to, nanalo. Ayan, no? Sino ba to? O si Ipe. Si Bongo. Ito yung congressman ata ng Leyte itong isa eh. Yan ito. Itong isa congressman ng Leyte ata to, no? Yung tinaas ng kami ni Digong. Tapos sino ba to? Yan, si Vic Rodriguez. Tapos si Jimmy Bondok. O, tapos si Marcoleta. Pag itong mga kababayan, pag itong mga hayop na to nanalo, yung pinaghirapan po ni Risa Hontiveros, mababaliwala po yan. Kasi sigurado na gagawa ng paraan itong mga hinayupak po na to na palayain si Kibuloy. O, alam naman, iboto nyo pa to. O, ay, ang hirap dyan eh. So ngayon, ano ba nangyari? O, ay, teka. So ngayon, ang tanong ngayon dito, totoo ba? Totoo ba na binasura yung kaso? Actually, hindi. Loloko nila yan. Kita mo pang ng mga banateros na to, no? Kahit nakalokohan, kinakalat nila. O ito, oo. Ang totoong nangyari, mga kababayan, ang totoong nangyari dito, Kibuloy Associate strikes plea deal admins role in fraud scheme. Yung sinasabi ng SMNI na binasura yung kaso ni Kibuloy, hindi po totoo yun. Ang totoong nangyari, di ba? Nag-plead guilty. Nag-plead guilty yung kasabot ni Kibuloy. So, anong ibig sabihin ng plead guilty? Inamin niya na may kasalanan siya. Inamin ng tauhan ni Kibuloy na siya po ay sangkot sa mga fraud na ginawa po ni Kibuloy sa Amerika. Siyempre, may kapalit yun. Oh. So, ano pangalan ng isa? Hindi ko nakalimutan ko. Ano ba yun po? Ang congressman ng Leyte yun eh. Kalimutan ko na. Ano yun. Oh. So ngayon, ito. So sino tong nag-plead guilty? Ito po si Marisa Dueñas, di ba? For Marisa Dueñas, the plea deal is lifetime. Di ba? One that might spare her a harsh penalty from Apollo Kibuloy. It is another crack in the once impenetrable armor of his religious kingdom. Yan ang hirap sa Rappler eh. Alam niyo yung Rappler, no? Maayos naman na balita to, no? Yun nga lang, yung kung paano sila mag-write up, medyo malalim eh. Dapat babawan nyo ng konti. Di ba? So, sabi dito, no? Marisa Dueñas, one of the long-trusted administrators of Kingdom of Jesus Christ, has agreed to plead guilty to charges that she conspired with Kibuloy Group to defraud the U.S. government. Tandaan nyo mga kababayan, no? Ang paratang ngayon kay Kibuloy sa Amerika ay fraud. At ang niloko po ni Kibuloy is yung US government na. Oh. So, sabi dito, hello po ma'am, pangalan nito. Hello po ma'am Ashrin Lagmay, okay? So, sabi dito, the 15-page agreement signed by Assistant U.S. Attorney Gregory Staples, Dueñas and Dueñas lawyer, di ba, laid out the terms, a confession of conspiracy in exchange for some measure of leniency. Staples signed the plea agreement on Thursday, October 8, a day after Dueñas has signed it. So ngayon, ang nangyari dito, pabababain po yung kaso ni Dueñas. Pero ang kapalit, ilaglag mo si Kibuloy. Ayun ang kapalit. Oh. So ngayon, anong sinasabi ng SMNI? Na binasura yung kaso. Ang totoo nangyari, nilaglag na kayo kasama ninyo. Pakasinungaling talaga ng hayop na to, no? Yan ko ba? So yan, no? So ito ang abangan natin mga kababayan. October 23. So sa October 23, di ba lalong na din si Kibuloy, di ba? Baliktad nga eh. Baliktad eh. Oh.
Napasama pa nga si Gibbs doon sa plea bargaining. O, di ba? Tapos kaya inaro pala nandyan, no? O, di ba? Mas lalo pa napasama si Kibuloy dito. So, ang ginawa ng SMNI, damage control. Wala, binasura na yung kaso. Samantalang nilaglag na nga siya ng kasama niya. Sabi, putang ina mo. Sabi ni PL, nakalabas daw si Pacquiao. O, Pacquiao ka PL. Sinungaling talaga itong hayop na to. Sinungaling yung PL na yan. Sinungaling talaga yan. Ito ayoko mandamay ng leader. Pero ang alam ko yung paniniwala mo, dapat bawal lang sinungaling. Di ba? Ayun ang hirap no? Nakalaya. O kita mo damage control, di ba? Inuloko niyo. Diyos ko naman mga to, no? So thank you mga kababayan. Manonood po tayo ng Quadcom. Sinabayan ko kasi yung Quadcom eh. Thank you mga ka-secrets. So kita na lang ulit tayo sa susunod po na video. So ayun na. So dyan po sa Team Replay. So syempre pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalabisan is pa-share na rin po ng video po na to.